Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Mahal, nandito na ako. Pakibukas naman tong pinto. Nagising ako nang marinig ko ang pagtawag ng asawa kong si Mario. Tinignan ko ang orasan, 12:00 na pala. Agad akong bumangon at binuksan ang pinto ng aming bahay. Bumungad sa akin ang kanyang mukhang pagod na pagod at basang-basa sa pawis. Tuloy-tuloy siyang pumasok at pabagsak na isinalpak ang sarili sa single sofa sa gilid ng pinto. Kinuha ko naman ang nakasabit na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang kanyang muka. Bakit ngayon ka lang umuwi, mahal? Nakatulog na lang ako sa paghihintay sa'yo eh. Tinapos ko ng pag-aararo para bukas makapagsimula na tayo ng pagtatanim ng mais. Ah, ganun ba? Pasensya ka na at hindi kita nadalhan ng tanghalian kanina ha. Akala ko kasi uuwi ka eh. Tsaka sumakit ang ulo ko kaya hinintayin na lang kitang umuwi. Ayos lang. Sinabi ko rin naman na uuwi ako bago magtanghalian, di ba? Pero sayang din kung iiwan ko yun konti na lang kasi. Kaya tinapos ko na lang. Mahal, ano bang ulam natin? Nagugutom na ako eh. Nagluto ako ng bulalo. Talaga? Wow! Paborito ko yun Salamat Sige, tara na sa kusina. Iinitin ko lang para mas masarap higupin ng sabaw. Sabay kaming naglakad ni Mario papunta sa kusina. Kita ko yung biglang pagsigla niya nang marinig na may mahihigop siyang masarap na sabaw. Agad siyang kumuha ng plato niya at dumiretso sa may kalan. Excited na binuksan niya ang takip ng kaldero. Nasaan ang kanin? Wala namang laman tong kaldero natin Anong wala? Meron na. Ipinagtabi kaya kita ng kanin. Wala Tignan mo. Simot tong kaldero Imposible. Sino naman ang kakain yan? Tapos na kaming kumain lahat. Tsaka alam naman ng mga kasama natin dito sa bahay na itinabi ko yon para sa'yo. Teka, yung bulalo. Mabilis kong nilapitan ng kaserola at binuksan yon. Pero laking panghihina ako nang makitang wala na rin itong laman. Kahit konting sabaw o kahit isang pirasong gulay. Walang natira. Napatitig na lang ako sa loob ng kaserola habang hawak ang takip. Mahal, simot din ang bulalo. Magandang araw, Miss Winnie. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rita. Sumulat ako sa inyo para ikwento ang naging buhay naming mag-asawa ni Mario. Kasama namin sa bahay ang pamilya ng kanyang Kuya Ramil. Masasabi kong hindi talaga madali ang sitwasyon namin dahil halos kami nang bumubuhay sa kanila. Parehong tamad at walang plano sa buhay ang mag-asawang Ramil at Hilda. Kaya naman sa amin sila palaging umaasa. Noong araw na nagluto ako ng bulalo, asar na asar talaga ako. Hindi lang kasi ito ang unang beses na nasimot ang tinira ko para sa asawa ko na galing sa pagtatrabaho sa bukid. Maraming beses nang nangyari ito na pati ang para sa amin kinukuha nila ng walang paalam. Dumating sa punto na talagang napuno na ako. Lumampas na sila sa pedestal kaya natuto akong lumaban. Ipinamukha ko sa kanila ang lahat ng pagkukulang nila at ang pagiging palamunin nila sa bahay. Pero hindi ko akalain na ang paglaban kong yon ang magiging mitya ng aking kapahamakan. Ganito po kasi ang nangyari, Miss Winnie. Itutuloy ko na po ang kwento. Matapos kong makita na wala nang ang ulam ang asawa ko at dali-dali kong kinuha ang rice cooker at nagsaing na ako ng bigas. Tapos, nanguha na lang ako ng isang pirasong hita ng manok sa refrigerator at ibinaba dito sa tubig. Ang asawa ko naman tumuloy muna sa kwarto para makapagpahinga. Nang lumambot na, tinimplahan ko na kagad ito ng pampalasa at saka ko ito pinrito. Nang maluto na nga, nakita ito ni Ate Hilda na pumasok sa kusina, may hawak siyang plato at isang pirasong baso. Ang bango naman yan! Anong niluluto mo, Rita? Hindi ako sumagot dahil alam kong kitang-kita niya naman kung anong ulam na niluluto ko. Dahan-dahan ko na itong nilagay sa plato. Maya-maya pumasok na rin sa kusina ang kumpare nilang si Fredo. Nagtitinga pa nga ito nang malaman kong pinakain pala sa kanyang pagkain ng asawa ko. Pinuri pa nga nito na masarap daw magluto si Ate Hilda at tuwang-tuwa naman ang bruha. Sobrang tamis ng pagkakangiti niya sa harap ng lalaki. Baka nagugutom ka pa, Fredo. Nagluto si Rita ng manok. Gusto mo pa ba, ha? Ate, busog na raw siya. Marami yung kinain niyang kanin at bulalo kanina. Yun ang itinabi ko sana para kay Mario.
Ay, ito naman. Malay mo, gutom pa siya. Ibigay mo na yan. Magluto ka na lang ng panibago. Hindi pwede ate. Gutom na si Mario. Kung gusto mo, ipagluto mo na lang siya. Masarap ka namang magluto, hindi ba? Pero... Ate, kung ako lang ang may bisita, talagang sasarapan ko ang pagluluto. Para hindi manghinayang ang bisita at hahanap-hanapin ang luto ko. Kaya mo yan. Pakakainin ko muna si Mario ha. Maiwan ko na muna kayo. Hindi nakasagot si Ate Hilda at pinanood niya lang akong kumuha ng kanin at tubig tsaka umalis. Sinadya ko siyang asarin para naman maisip niya na hindi tama ang ginawa niya. Pumasok na ako sa kwarto at doon ay naabutan kong nakatulog na si Mario. Kaya ginising ko na lang siya. Mahal, kumain ka na muna oh. Matulog ka na lang ulit pagkatapos. Oo. Ay, nakaidlip na pala ako nun. Pasensya na mahal ah. Manok lang ang madaling lutuin eh. Ayos lang, mahal. Masarap din naman to eh. Siyempre, masarap kang magluto. Basta ikaw ang nagluto nito, wala talaga akong reklamo. Kahit anong ulam pa yan. Salamat sa taus-pusong papuri ah. Ba, siyempre naman. Ang asawa dapat pinupuri sa maliit man o malaking bagay na ginawa. Salamat ulit mahal. O siya, kumain ka na bago pa lumamig ang pagkain mo. Babanlawan ko lang muna tong nilabhan ko kaninang umaga ha. Iniwan ko si Mario at dumiretso ko sa likod bahay. Sa unahan ng aming poso, dito kami naglalaba. Habang nagbabomba ng tubig, lumapit sa akin si Ate Hilda. Seryosong mukha niya at nakataas pa kagad ang isang kilay. Hindi ko siya pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy na lang ako sa pagbomba. Rita, mag-usap nga tayo. Bakit ate? Anong pag-uusapan natin? Bakit mo ako pinahiya kay Fredo kanina? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Totoo naman hindi ba? Pinahiya mo ako sa kanya. Tumanggi lang naman akong ibigay ang manok sa kanya dahil niluto ko yon para kay Mario. Wala namang masama doon ate. Ang sabihin mo, madamot ka. Madamot? Paano ako nagdamot? Lahat ng pagkain dyan sa bahay, lahat tayo nakakain. Pati nga yung ibang tao nakakain din eh. Saan banda ako nagdamot ate? Kung hindi ka madamot, di sana binigay mo yung manok. Gutom pa si Fredo pero pinagdamutan mo ng pagkain. Pamilya tayo Rita. Dapat nagbibigayan. Oo nga, pamilya tayo. Pero sino ba kay Fredo at Mario ang pamilya mo? Si Mario! Yun naman pala ate. Kung iniisip mong pamilya si Mario, bakit mo nagawang ibigay sa ibang tao ang pagkain na itinabi ko para sa kanya? Gayong pareho nating alam na pagod at gutom si Mario sa pag-aararo. Si Ramil lang may sabi na ipakain ko raw kay Fredo yon dahil hindi pa nakakakain ng agahan. At mas pinili niya si Fredo kaysa sa pamilya na sinasabi mo? Ate, pareho niyong alam na gugutumin si Mario pag uwi. Sinabi ko rin sa inyo na sa kanyang pagkain na yon. Tumango nga kayo, hindi ba? Pero ayun na nga, pinakain niyo pa rin kay Fredo at hindi rin ako nagreklamo dahil wala akong magawa kasi tapos na. Nagluto na lang ako para makakain si Mario. Pero binalak mo pa talagang ipakain ulit sa taong yon? Ano yun? Pangiinsulto sa asawa ko? Marami pa namang maluluto sa ref ah. Sana nagluto ka na lang ulit. Bakit hindi ka ang nagluto ng para sa Fredo na yon? Aba, bakit ako magluluto? Hindi nga ako marunong, hindi ba? Hindi ko na problema yon. Buisit, kung alam ko lang magluto di sana niluto ko ng lahat ng laman sa ref. Ang yabang-yabang, nakakainis. Sasagot pa sana ako pero umalis na siya. Napailing na lang ako habang ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Pagkatapos kong magbanlaw ay sinampay ko na kagad ang mga damit. Pagkatapos pumunta ako sa unahan para tignan ang bunga ng mga tanim kong prutas. Sobrang saya ko nang makita na nagsisimula ng mahinog ang rambutan. 2 puno lang ito pero napakaraming bunga. Baka sa susunod na linggo ay pwede na itong i-harvest at ibenta. May tigi-1 puno rin ako ng Indian mango, avocado, santol at citrus na parehong maraming bunga. Ang saya-saya ko, nakakatanggal ng stress sa totoo lang. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko at mag-aalas 5 na ng hapon. Bumalik na ako sa bahay at dumiretso sa kusina para magluto ng hapunan. Paksiw na bangos ang niluto kong ulam. Saktong dumating na ang mga anak namin galing sa eskwelahan kasama ang pinsan nila. Pagsapit ng alas 6, kumain na kami. Nag-iingay ang mga bata at nagpasalamat sa masarap na pagkain. Habang si Ate Hilda naman, tahimik lang na nilalantakan ng taba ng bangus.
3 pirasong tiyan ng bangos ang nilagay sa plato niya. Tumingin sa akin si Mario na may inis sa muka at itinuro ng nguso niya ang plato ni Ate Hilda. Hinawakan ko ang kamay niya at mahinang tinapik upang iparating na ayos lang. Alam ko kasi na gusto niya rin ng taba ng bangus kaya tumayo ako at kinuhang mangkok sa ibabaw ng kabinet. Inabot ko sa kanya yon at agad siyang napangiti. Talagang itinabi ko para sa kanyang ibang tiyan ng isda kasamang talong. Pahingi ako niyan, Mario. Ano? Meron naman dyan sa harap mo ate Diyan ka na kumuha. Mas masarap kasi ang nasa mangkok mo eh. Gusto ko yung bandang tiyan. Alam mo namang paborito ko ang may taba. Aba, teka naman. Nakatatlong hiwa ka ng harian Kami nga ni Rita, isa pa lang ang nakakain eh. Sa amin na to. Tsaka paborito ko rin ang taba nito Ang damot mo naman sa pagkain. Konting taba lang naman eh. Parang hindi tayo magkapamilya rito. Hindi sa nagdadamot ako ate. Pero matuto ka naman magtira sa amin. Ito na nga lang ang para sa amin eh. Aagawan mo pa kami. Di wag. Ang dami pang sinabi. Tama na nga yan. Nasa harapan tayo ng pagkain eh. Kumain na lang tayo. Naririnig ko pang mahinang nagsasalita si Mario na para bang bata. Alam kong inis na siya kay Ate Hilda pero ayaw kong magkagulo kami sa maliit na bagay lang. Pagkatapos namin kumain, saktong dumating si Peter, ang operator sa bigasan namin. Bitbit niya ang maliit na bag na binigay ko para dun ilagay ang kita sa bigasan. Pinakain ko muna siya ng hapunan. Habang kumakain siya ay binalansi ko naman ang kinita sa buong araw. Malaki pa rin ang kinita namin ngayon at umabot ito sa 5,400. Tinabi ko ang sahod nilang dalawa ng alalay niya. Tig 500 sila. Itinabi ko na rin ang pambili ng krudo at ang sobra mapupunta sa bulsa ko. Dito ko kinukuha ang pambili ng ulam, gasol at bayarin sa kuryente namin. Lalo ng mga kakailanganin sa palayan at iba pa. Malaki ang lupang naiwan ng mga magulang ni na Mario na bago lang namatay. 2 lang sila ni Kuya Ramil ang maghahati doon. Yun nga lang sa sobrang tamad ni Kuya Ramil, kami ni Mario lang ang lahat na nagtatrabaho sa bukid. Sa totoo lang walang ambag ang mag-asawa na yon sa pamumuhay namin. Wala silang ibang ginawa kundi humilata at manood ng TV buong araw at kumain. Maski pagluluto ng pagkain hindi nila magawa. Talagang sa akin pa sila umaasa. Wala silang inaabot na pera para sa ambag sa pagkain dahil pareho silang walang trabaho. Umaasa lang sila sa kikitain ng lupa na naiwan nila nanay at tatay. Tapos tuwing nag-harvest ng pananim, hinihingi lang nilang kanilang parte. Hindi sila nag-aabot ng pera sa akin. Dahil ang katwiran, libre daw na tinatrabaho namin ni Mario ang parte ng lupa nila at hindi kami hinihinga ng renta. Hindi na kami nagreklamo pa. Wala silang narinig mula sa amin kahit isang salita. Isang umaga lumapit sa akin si Ate Hilda sa may kusina. Nakangiti at parang nahihiya. Alam ko na kung anong pakay niya tuwing gumaganon siya sa harapan ko. Manghihiram na naman siya ng pera na walang bayad-bayad. Wow! Amoy pa lang masarap na niluluto mong gulay ha! Salamat ate. Ginisang sayote lang naman to eh. Simpleng ulam lang para sa agahan. Naku, kahit simple. Basta ikaw ang nagluto. Naku, masarap talaga yan. Ang swerte talaga sa'yo ni Mario. Maalaga ka na, matipid pa sa buhay. Siyempre naman ate. Kailangan mag-adjust din paminsan-minsan. Humina ang kita sa bigasan at sa bukid. Kaya talagang pinagkakasya ko lang kung ano man ang meron tayo. Ay nako, sinabi mo pa. Hirap talaga ng buhay ngayon. Kaya nga, sana maglalakas loob sana akong lumapit sa'yo ngayon. Bakit ate? Ano ba yon? Kasi may babayaran lang sana akong utang sa tindahan. Kaso wala pa talagang inaabot ang asawa ko eh. Baka naman pwedeng makahiram muna ulit kahit 500 lang. Babayaran ko rin kagad kapag nagkapera kami. Pangako talaga. May utang kayo sa tindahan? Oo. Alam mo naman ang mga bata humihingi ng pang-snack. Binibigyan ko naman sila ng baon araw-araw ah. Ano ka ba? Magkaiba naman yon. Tsaka hindi lang yon pang-snack. May sigarilyo at alak ang kuya mo doon. Hay nako ate, awat-awatin mo naman si Kuya Ramil sa bisyo. Mahirap ang ganun kapag walang sariling income. Tsaka pang ilang beses ka nang nanghihiram sa akin pero hindi ka naman nagbabayad. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita kapag nag-harvest na. Naku, yan na naman ang pinapangako mo eh. Sige na, pumayag ka na. Babayaran naman kita, promise. Ay,
Oh, ito. Last na muna yan ha. Oo na. Salamat ha. Mabilis niyang hinablot sa kamay ko ang 500 at masayang umalis. Parang sumakit tuloy ang ulo ko eh. Pagkatapos kumain ay nagpunta ako sa tindahan para bumili ng gamot sa sakit ng ulo. Pero nagulat ako nang singilin ako ni Aling Maria sa utang na 600. Si Ate Hilda raw ang palaging umuutang at ginagamit ang pangalan ko. Itinanggi ko ang utang na yon. Sabi ko rin na nanghiram yun ng pera sa akin pambayad. Pero ayon kay Aling Maria, ako raw ang magbabayad. Nalaman ko rin na pumaroon si Ate Hilda sa kaibigan niya at naglaro ng tong-its. Inis akong umuwi ng bahay. Kung alam ko lang, sana hindi ko binigay ang pera at ako mismo ang nagbayad doon sa tindahan. Oh, bakit nakasimangot ng ganyan ang mukha mo, Rita? At parang galit na galit ka. May nakaaway ka ba sa daan? Paano hindi ako magagalit ha, Kuya Ramil? Yang asawa mo, sukdulan talaga ng kapalang muka. Oh, bakit? Anong nangyari? Humiram sa akin ng pera para ipambayad daw sa utang sa tindahan. Pero ayun, nandun nagtotong-its. Akong siningil ni Aling Maria. Ay, nagtong-its na naman. Hayaan mo na. Malay naman natin, manalo siya. Di may babalik niya kaagad ang pera mo. Kung matalo, saan niya kukunin ang pambayad niya? Di hahanap kami ng paraan. Malaki naman niyang si Hilda na eh. Alam niya ang ginagawa niya. Tsaka pampalipas oras lang naman niya yun habang walang ginagawa rito sa bahay. Hayaan mo na, Rita. Malit na bagay lang naman yan eh. Maliit na bagay? Kuya Ramil, 600 piso ang inutang niya sa tindahan gamit ang pangalan ko. Tapos 500 pang nakuha niya sa akin kanina. 1,100 yun. Tapos maliit na bagay lang sa inyo? Uy, di ako magbabayad kapag nagkapera ako. Ano ba naman yan, Rita oh? Pera lang yan eh, pag-aawayan pa ba natin? Hindi naman ako nakikipag-away eh. Pero sana pakisabihan naman yung asawa mo na wag niya akong ginaganon. Hindi biro ang kumita ng pera ngayon. Tapos matatalo lang sa sugal. Tapos lolokohin pa niya ako. Ang dami mo nang sinabi. Di sana hindi mo na lang siya binigyan. Malay ko ba na ipangsusugal niya lang yon? Ang sabi niya ipambabayad niya sa tindahan eh. Tsaka kung hindi ko bibigyan, tsak din naman sasabihin niya na maramot ako. Oh, yun naman pala eh. Binigay mo pa rin. Tapos ngayon magrereklamo ka at isusumbat mo sa akin lahat ng kamalian ng asawa ko. Kayo mag-usap na dalawa. Huwag niyo na akong isali dyan. Buisit. Hindi akong buwisit dito kuya. Yang asawa mong pagsabihan mo. Ayoko nang maulit to ha. Iniwan ko siya sa sala at pumasok ako sa kwarto para magbihis ng pambukid. Inis na inis kasi talaga ako, kaya naman naisipan kong sundan na lang sa bukid ang asawa ko. Nagdala na lang ako ng pagkain at tubig. Pagdating ko sa bukid, nadatnan ko si Mario na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Agad ko siyang nilapitan at kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa bahay. Mula sa pagpapautang ko kay Ate Hilda, sa pagsusugal nito ng tong-its, hanggang sa naging sagutan namin ni Kuya Ramil. Nakita ko ang biglang pagtiim ng bagang ni Mario at ang pagkadismaya niya sa kanyang mga mata habang nakikinig sa akin. Pagkatapos nito, tinulungan ko na lang siya sa mga gawain sa bukid. Lumipas ang ilang oras at nagpahinga kami para kumain. Maya-maya pa, tumunog at nag-vibrate ang cellphone ko. Nang tignan ko ang screen, rumihistro ang pangalan ni Ate Hilda. Nagkatinginan kami ni Mario. Dahil sa inis ko, hindi ko siya sinagot. Bakit kaya tumatawag yan? Hindi ko alam. Bahala sila. Mabuti pa kumain na lang tayo. Huwag na lang natin pansinin ang mga yan. Alam ko na kung ano ang problema niyan. Malamang gutom na sila. Tanghalian eh. Bahala silang dumiskarte para makakain sila. Marunong naman siguro silang magprito ng isda o kaya ng itlog. Hindi ko na sila problema, no? Kaya nga mahal. Ano kaya kung bumukod na lang tayo? Magtayo na lang tayo ng kubo dito sa bukid. Ano? Hindi pwede, no? Malaki ang ginastos ko sa bahay na yon nung nasira nung nakaraang bagyo. Tsaka paano naman ang mga anak natin? Malalayo sila sa eskwelahan kapag dito tayo tumira. Tapos wala ring kuryente dito. Sa bagay. Kaya lang naaawa na kasi ko sa'yo eh. Lagi kang stress dahil sa kanila. Naging palamunin pa natin sila. Pati sa pagkain, sa atin sila umaasa. Nakakainis na kaya? Ay, sige lang. Pagka-harvest ng palay, tsaka natin sila kakausapin tungkol dyan. Hindi pwedeng mamihasa sila, no?
Ano ba ang plano mo? Ihiwalay na natin sila ng kusina. Sila na ang bahala sa pagkain nila at iba pa. Tapos kakausapin ko rin ng mga tindahan na huwag pa utangin kahit pangalan ko ang gagamitin nila. Tama yan, mahal. Susuportahan kita sa plano mong yan. Salamat ha. Kahit kailan hindi mo talaga ako kinontra sa mga desisyon ko. Niyakap ako ng mas mahigpit ni Mario habang dahan-dahang tinatapik ang balikat ko. Pakiramdam ko na bawasan ng kalahati ang bigat sa dibdib ko dahil sa mga sinabi niya. Sa totoo lang po, napakalaking bagay para sa akin na palagi siyang nasa likod ko. Handang sumuporta sa kahit anong desisyon na sa tingin ko ay makakabuti para sa pamilya namin. Mabuti na lang talaga at siyang napangasawa ko at hindi ko pinansin ang pagpapapansin sa akin noon ni Kuya Ramil. Oo, Miss Winnie, sabay silang nanligaw sa akin noon. Pero dahil masipag at mas mabait noon si Mario, siya ang pinili ko. Mas naunang nagpakasal si Kuya Ramil at Hilda. Pero ayun nga, pareho silang tamad at walang pangarap sa buhay. Samantala, mag-aalas 5 na nang mag-alarm ang cellphone ko. Umuwi na tayo. Nakarating na siguro mga bata sa bahay. Naglakad na kami pa uwi. Sa likod ng bahay kami dumaan para diretso sa kusina. Papasok na sana ako sa pinto nang marinig ko ang pagtatalo ni Kuya Ramil at Ate Hilda. Kasalanan mo tong lahat, Hilde. Tignan mo, maghapon tayong nagutom dahil sa katamaran mo. At kung hindi mo sana inutakan si Rita para may pantong its ka, di sana hindi siya umalis dito sa bahay. Aba, bakit ako ang sinisisi mo? Bakit hindi ka nagluto ng pagkain mo? Tsaka ano bang pinuputok ng butsi mo ha? Nagsugal lang naman ako para kung sakaling manalo, may sarili naman akong pera. Anong napala mo? Di ba, nga. Natalo ka na nga, gutom ka pa. Ako, anong napala ko? Sinigawan niya ako at inaway dito sa sarili kong sala. Talaga? Sinigawan ka niya sa sarili mong pamamahay? Bakit di mo pinatulan? Sana pinamukha mo sa kanya na siya lang ang sampid dito. Wala siyang karapatang sigawan ka, no? Naku, mabuti pa, kausapin mo si Mario kapag inulit pa ng asawa niya ang paninigaw sa'yo. Kukunin natin ang parte natin sa lupang tinatrabaho nila, no? Tignan natin kung saan sila pupulutin kapag nabawasan ng lupang sinasaka nila. Ay, tumigil ka nga dyan. Hindi natin pwedeng ipanakot yun. Dahil nakikinabang din naman tayo dun ng walang kahirap-hirap eh. Kapag binawi natin yun, tayo rin ang kawawa. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi na namin pinakinggan pa ang naging usapan nila. Tahimik na lang kaming naglakad papunta sa harap upang isipin nila na kararating lang namin at wala kaming narinig. Nag-usap kami kunwari ng malakas sa labas. Huminto sila sa pagbabangayan. Nang binuksan namin ang pinto, dumiretso na ako sa kwarto para magbihis. Pero pagdaan ko sa kwarto ng mga anak ko, may narinig akong humihikbi. Binuksan ko ang silid nila at nakita kong umiiyak ang bunso kong anak habang pinapatahan ng ate niya. Tinanong ko sila kung anong nangyari at agad na nagkwento ang mga anak ko. Pinalo daw ni Ate Hilda ang anak ko dahil sa tinapay. Agad akong lumabas ng kwarto at tumuloy sa sala kung saan naroon ang mag-asawa. Kumakain na sila ng sliced bread na parang wala lang. Hinablot ko ang supot ng tinapay kaya pareho silang nagulat. Ay, ano ba Rita? Kumakain kami! Bakit mo pinalo ang anak ko, ate? Dinidisiplina ko lang naman yung anak mo. Dinidisiplina? Pinalo mo ang anak ko ng dahil lang sa tinapay? Aba oo, spoiled yung anak mo Rita. Kadarating lang galing sa eskwelahan, bigla ba namang nanghablot ng tinapay dito sa lamesa? Walang modo, hindi man lang nagpaalam. Bakit siya magpapaalam? Ako naman ang bumili niyan. Bakit mo ipagdadamot sa mga anak ko ang tinapay na yon? At hindi ka pa nakontento? Nagawa mo pa talagang sakta ng gutom na bata? Kahit na, bahay din naman namin to Kung ano ang nandito, pag-aari din namin. Itinabi ko ang tinapay na yan para kainin naming mag-asawa. Tapos, kukunin niya lang ng basta-basta? Abay, dapat tinuturuan niyo sila ng magandang asal. Hindi yung basta-basta na lang nangingialam ng pagkain ng walang paalam sa nakatatanda. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Kung makapagsalita ka tungkol sa tamang asal, parang napakalinis at napakabait mong talaga. Ay nako, bakit nung sinimot mo ang kanin at bulalo na niluto ko para sa asawa ko, nagpaalam ka ba sa akin ha? Nung ginamit mo ang panghalan ko para mangutang kay Aling Maria, magandang asal ba yon ha? Bakit napunta sa utang at bulalo ang usapan? Iba yon. Ang pinag-uusapan dito ang bastos mong anak. Ano ba? Tama na yan.
Maliit lang na bagay pinapalaki nyo pa. Ano ba Mario? Patigilin mo nga yung bunganga ng asawa mo. Nakakarindi. Ang sakit na sa ulo. Anong sabi mo? Anong nakakarindi? Ako pang nakakasakit ng ulo? Tumingin nga kayo sa salamin kung sino ba sa atin ang mga perwisyo at walang hinto kung magbigay ng sakit ng ulo. Kayo itong makakapalang mukha na nakikisama na nga lang, kayo pang may ganang manakit ng bata at magreklamo kapag sinasabihan. Hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo ha. Oo nga, tsaka hindi ko naman pinalo ng malakas yung bata eh. Pinalo ko lang sa kamay para magtanda. Konting bagay lang naman napaka-arte. Grabing makapag-react. Ah, ganon. Ako pang maarte? Pwes, akin na tong tinapay na to. Iniwan ko sila bitbitang tinapay at dinala ko ito sa kwarto ng mga bata. Pinakain ko ang bunso at pagkatapos, sinabi ko sa kanilang magbihis sila at kakain kami sa labas. Tuwang-tuwa sila at agad na kumilos. Pumunta kami sa isang fast food restaurant at pinasyal din namin sila sa mall at sa palaruan hanggang sa magsawa sila. Gabi na nang umuwi kami at pagdating namin sa bahay, naabutan naming nag-aabang sa sala si Ate Hilda. Nananadya ba talaga kayo ha? Aba, maghapon na kaming walang kinakain dito. Tapos nagawa niyo pang lumabas at maglakwatsa. Anong klase kayo ha? Lumabas lang naman kaming mag-anak Ate Hilda. Biyernes naman ngayon kaya naisipan naming ipasyal ang mga bata at kumain sa labas. Anong masama ron? Yun nga ang problema eh. Lumabas kayo. Hindi nyo man lang kami naisip na yayain. Nagpakasarap kayo sa labas habang kami rito, kumakalamang sikmura. Nakakahiya naman sa inyo. Ate, wala namang masama doon kasi karapatan naming mag-enjoy na kami-kami lang. Kayo-kayo lang ha? Ganun ba ha? Aba, ayos ah. Hoy, wag mo akong niyayabangan ng ganyan ha. Dapat hindi kayo nang iiwan. Iisang bahay lang tayo dito eh. Tsaka baka nakakalimutan mo, may-ari rin kami ng bahay na ito. At panganay na anak si Ramil. Anong koneksyon nun? Pwede namin kayong palayasin dito kung gugustuhin namin. Kami ang may karapatan dito dahil kami ang panganay. Kaya wag mo kong pagmamalakihan sa pera mo dahil wala kayong tutulugan kung hindi ko kayo patitirahin dito. Ay, teka lang ha. Mawalang galang na Ate Hilda. Sino ka para sabihin yan ha? Anong karapatan mo? Kailan pa naging basihan ng pagiging panganay para angkinin ng bahay na to ha? Mahiya ka naman sa sarili mo, no? Bakit ako mahihiya? Totoo naman ah. Sa kultura nating mga Pilipino, ang panganay ang may say sa lahat. Kaya kahit kayo ang nagpo-provide ng mga kailangan dito, sa huli, kami pa rin ang dapat na masusunod dito. Magpasalamat nga kayo dahil pinapayagan namin kayong makihati dito eh. Mahiya ka naman sa balat mo, ate. Makihati? Sino ba nagbabayad ng buwan ng amilyar dito, ha? Sino ang nagpapaayos ng bubong nang mabutas yan nung huling bagyo? Sino ang bumubuhay sa inyo rito dahil si Kuya Ramil ay laging walang pera? Kaya nga, tsaka teka lang Ate Hilda, baka nakakalimutan mo, bago namatay ang biyanan namin, malinaw ang usapan na ang bahay na ito ay para sa ating lahat. Aba, magsalita ka naman Ramin, pinagtutulungan na ako dito oh. Tama na. Ano ba yan? Magsitigil na kayo at nakakaya na sa mga kapitbahay oh. Hilda, tumigil ka na ha? Oh, bakit akong pinatatahimik mo? Pinagtatanggol ko lang naman ang karapatan natin dito. Tumigil ka na sabi. Oh, Mario, Rita, pagpasensyaan nyo na ang asawa ko ha. O sige na, ako na ang bahala sa kanya. Sige kuya, siya nga pala. Nabalitaan mo na ba yung pagdating ni Jessica, yung ex mo? Siguro kung yun ang nakatuluyan mo, maganda ang buhay mo ngayon eh. Sa bagay, di pa naman huli ang lahat eh. Hoy, anong sinasabi mo Mario ha? Walang yaka, sinusulsulan mong mga bitang asawa ko? Nagbibiro lang ako ate. Sige na kuya, doon na kami sa kwarto namin. Siya nga pala. Eto para sa inyo. Binili ko yan. Kumain na kayo. Pumasok na kami sa kanya-kanya naming silid at habang nasa silid kami, dinig na dinig pa rin naming mag-asawa ang singhala nilang dalawa. Halatang tinamaan ng husto ang bilas ko sa biro ni Mario dahil hindi na siya tumigil sa kasisigaw tungkol sa pagiging walang yadaw ng asawa ko. Napaupo ako sa gilid ng kama at napabuntong hininga habang nakatingin kay Mario na kalmado lang na nagtatanggal ng sapatos. Parang wala siyang pakialam na nagkakagulo ng mag-asawa sa labas. Tama na Hilda.
kung ayaw mong ikaw ang palayasin ko. Ano? Nababaliw ka na ba ha? Mas kinakampihan mo pa yung mga yan kaysa sa sarili mong asawa? May mali ka rin naman talaga, Hilda eh. Tanggapin mo yun. Pinapalaki mo lang ang gulo, imbis na tumahimik at humingi ng tawad sa mga ginawa mo. Nakakaya na kina Mario. Hindi ako makapaniwala, Ramil. Sinisigawan at kinokontra mo na ako ngayon ng dahil lang sa kanila, ha? Matapos ang lahat ng pagsasama natin, ha? At ano ang gusto mo? Habang buhay na lang tayo makikipag-away dito sa loob ng bahay? Aawayin mo na lang palagi si Rita tuwing sumasama ang loob mo? Sinasabi ko sa'yo bago mo pa iralin yung init ng ulo mo, mag-aral ka muna magluto at magbanat ng buto para hindi tayo nagugutom tuwing aawayin mo mga taong nagpapakain sa atin. Buwisit ka! Kung buwisit ako, mas buwisit ka. Parehas lang tayo. Hihiwalayan na talaga kita, Ramil. O sige, hiwalayan mo ako. Sige na, lumayas ka na ngayon din. Akala mo ba matatakot ako sa mga linyang yan? Sa totoo lang, baka yun pa ang maging solusyon para matahimik ang buhay ko eh. San ka naman pupunta? Sino ang magtsatsaga sa ugali mo? Hayop ka. Narinig mo lang ang pangalan ni Jessica. Hihiwalayan mo na ako. Walang iya ka. Talagang hihiwalayan kita kung hindi ka titino. Tsaka hoy, ikaw ang banta ng banta na makipaghiwalay sa akin. Huwag mo nga balik ka rin. Makaalis na nga. Saan ka pupunta, Ramil? Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Biglang tumahimik ang buong bahay pagkatapos naming marinig ang malakas na pagkalabog ng pinto. Marahil tuluyan na ngang umalis si Kuya Ramil para magpalipas ng sama ng loob. Napalingon ako kay Mario na nakasandal sa headboard ng kama. Bakas din sa mukha niya ang pagkapagod. Hindi biro ang makarinig ng ganong klaseng salitaan sa loob mismo ng yung tahanan lalo na't kadugo niya ang nasasangkot. Bagamat may halong inis pa rin ako, hindi ko mapigilang makaramdam ng konting habag para kay Kuya Ramil. Mahirap aminin pero mukhang nagising na siya sa katotohanang unti-unti na silang nilalamon ng maling ugali ni Ate Hilda. Kinabukasan tahimik lang na kumakain si Ate Hilda. Si Kuya Ramil naman, subo ng subo at walang paki sa katabi niya. Tahimik ang sumunod na mga araw. Walang away, walang gulo. Kaya lang isang araw, nakita ko na lang si Ate Hilda na nangunguha ng maraming bunga ng rambutan ko. Puno ang 2 malalaking basket na naglalaman ng tig 10 kilo. 3,000 rin ang kikitain nun kung mabebenta ito ng 150 kada kilo. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha ang mga bunga ko? Ibebenta ko sa palengke. Teka, bakit mo ibebenta? Sa'yo ba yan? Ako ang nag-alaga ng puno na yan. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Tsaka may buyers na akong pupunta bukas para kunin ang mga yan. Bakit mo inani? 2 basket lang naman tong kinuha ko. Marami pang bunga oh. Hindi porket maraming bunga, kukuha ka na lang basta-basta para ibenta. Ginastusan ko ito para mamunga ng maayos. Tapos ikaw ang magbebenta? Ayos lang sana kung kakainin lang eh. Ay, wag ka namang madamot, Rita. Marami namang bunga oh. Ayan ka na naman sa salitang damot na yan eh. Gusto mo ba na lagi ko kayong pagdamutan ha? Ano, may makakain kayo kung totohanin ko ang pagiging madamot ha? Hindi mo naman lupa ito, Rita. Anong gusto mo? Ikaw lang ang makinabang ha? Hindi ko nga lupa ito, lalong hindi rin sa'yo. Pero si nanay mismo ang nagsabi na walang ibang pwedeng makialam kung ano ang naitanim kong mga prutas dito. Tanim kong punong ito eh, dapat nagpaalam ka. Sinong maniniwala dyan sa sinasabi mo? Patay na si nanay. Patay na nga siya, pero may kasulatan at pirma siyang iniwan bilang patunay. Ano, gusto mong kuhanin ko at isampal ko dyan sa makapal mong mukha ha? Grabe ka naman sa isampal. Ay, oo na, sorry na. Kailangan ko kasi ng pambili ng bagong sapatos ng anak ko eh. Ibigay mo na lang sa akin to. Sa susunod magpaalam ka muna bago pumitas. Hindi ako mahirap kausap pagdating sa mga bata. Alam mo yan ate. Kung hindi kita nakita ngayon baka nga wala akong kamalay-malay at posible pang babalik-balikan mo ang pamimitas ng bunga. Oo na, sige na. Salamat dito ha. Wala na akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga habang pinapanood si Ate Hilda na bitbit ang basket ng mga napitas na bunga. Pagtingin ko sa mga bunga, marahil ay isang basket na lang mapipitas ng buyer ko para bukas. Sa halip na makukuha ko sana ang buong kita, nabawasan pa dahil sa katusuhan ng magaling kong bilas.
Habang inaabot ko siya ng tingin, hindi ko maiwasang maisip kung kailan ba siya matututong mahiya. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang huling beses na magpapaubaya ko. Hindi pwedeng habang buhay kaming ganito na kami ang nagtatanim pero ibang umaani dahil lang sa kapal ng mukha ng iba. Samantala ng sumunod na linggo ay umani na nga kami ng palay. 130 sako ang kinita namin. Kinaltas ko ang lahat ng mga nagastos namin bago hinati ito sa 2. Saktong natapos naming hatiin nang dumating si Ate Hilda. Namilog ang mga mata niya habang nakatingin sa makukuha nilang parte. Nakita ko ang saya sa kanyang muka. Ito na ba ang lahat ng hatian? Bakit parang mas marami ang sa inyo? Malamang kinaltas ko ng puhunang ginastos ko. Huwag kang mag-alala, may lista naman ako at baka sabihin mo nandaya ako Tsaka kinaltas ko na rin yung perang hiniram mo sa akin, 10,000 at 700. Grabe ka! Hindi ka man lang makapaghintay na ibalik ko sa'yo? Sigurista ka talaga? Maghintay na ibalik? O maghintay na maubos mo ang pera mo na walang maibalik sa akin? Sigurista na kung sigurista, naniniguro lang ako. Maliit na halaga lang naman yon, hindi mo pa pinalampas. Anong sasabihin mo? Na madamot na naman ako? Maliit o malaking halaga ang utang, sisingilin ko talaga yan. Buti kung hiningi mo sa akin yun hiram ang sabi mo. Ang utang utang at kailangan bayaran. Ano pa nga bang magagawa ko? Tsaka isinagad ko na rin ang pagiging madamot ko ha. Total yun naman ang lagi mong pinapamukha sa akin Mamaya sa bahay may pag-uusapan tayong importante. Iniwan ko siyang nakatayo na tila na estatwa habang hawak ang pera niya. Hindi ko na hinintay ang susunod pa niyang sasabihin dahil pagod na ako sa paulit-ulit na ikot ng usapan namin. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, binuo ko na ang desisyon ko sa isip ko. Alam kong hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong setup. Ang importanteng bagay na sinabi ko kay Ate Hilda ay ang paglalatag ng malinaw na hangganan ng bawat pamilya na nasa iisang bubong. Hindi pwedeng habang buhay kaming mag-asawang sasalo sa kanila habang kami pang pinalalabas na masama. Kaya naman pagsapit ng gabi, nasa sala kami at doon na nagsimula ang aming pag-uusap. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bilisan nyo at maaga kaming matutulog ngayon dahil gagala kami bukas. Seryoso? Gala talagang inisip mo ate? Hindi stocks ng pagkain para sa pamilya? Ikaw nang bahala doon, di ba? Malaki naman ang kinita nyo. Nagkakamali ka. Simula bukas, kayo nang bahala sa pagkain nyo at iba pa dahil bibili lang din ako ng stocks ng para sa amin. Anong ibig mong sabihin? Kinukwentahan mo na ba ako ng pagkain ngayon ha? Dati hindi, ngayon oo. Ilang taon din kami ng libre mula sa sarili kong pera no? Wala na nga kayong ambag nag-aaway-away pa. Pati bata pinapatulan nyo. Punong-puno na ako sa inyo Ngayon panahon na para magkanya-kanya na tayo. Ano? Di ba palagi mong sinasabi na madamot ako? O ngayon makikita mo kung paano ako magdamot. Bibili kayo ng sariling pagkain nyo at kayo rin ang magluluto. Sariling sikap kumbaga. Aba, hindi ako papayag no? May pinaglalaanan ako sa pera namin. Hindi pwedeng makaltasan yon. Tsaka wala akong alam sa pagluluto. May pinaglalaanan din kami sa pera namin. Tsaka kailan ka pa matututong magluto no? Kapag hahampasin ka na ng kawali ng anak mo dahil sa gutom? Diyos ko naman ate, mahigit 40 ka na. Hindi ba kayo nahiya ha? Maraming tutorial cooking sa YouTube, pag-aralan mo. Hindi pwedeng nakaasa na lang kayo palagi sa akin. Nangaaway ka pa nga kung nagugutom ka na Hindi ko naman kayo obligasyon sa totoo lang no? May kanya-kanya tayong pamilya. Ay, wala kang puso Rita. O di ba? Dati madamot, ngayon walang puso na. Sa tingin mo ba, lalaki ang katawan mo kung hindi ko kayo pinakain sa mahabang panahon? Lahat nga ng gastusin dito sa bahay, sinagot ko na sa sarili kong pera. Kayo, kain tulog lang? Kahit paghuhugas ng pinggan hindi nyo magawa. Ginagawa nyo akong katulong Daig nyo pang Hari at Reyna sa fairy tale. Anong akala nyo sa akin? Unlimited ang pasensya? Pinagbigyan ko lang kayo nung buhay pa si nanay at tatay. Pero ngayon, wala na kayong magagawa. Hindi yun maaari. Paano hindi maaari? May palay at pera na kayo ngayon. Gamitin nyo yan ng tama para hindi kayo magutom. Sapat na yan para umabot sa susunod na anihan. Ramil, kung ganito ang mangyayari, kunin mo na ang parte ng lupang para sa'yo. Natahimik ang lahat sa huling binitiwang salita ni Ate Hilda. Nakita ko ang pag-iigting ng panga ni Mario habang nakatingin sa kapatid niya.
Naghihintay kung kakagat ba si Kuya Ramil sa udyok ng kanyang asawa. Napatawa ako ng mapait. Hanggang sa huli, lupa pa rin ang nakikita nilang paraan para makalamang. Hindi ang pagbabago ng sarili nilang gawi. Doon ko napatunayan na kahit gaano pa karaming pagkakataon ang ibigay sa kanila, ang mga taong ayaw magbanat ng buto, laging maghahanap ng madaling lusot. Seryoso ba kayo tungkol dito? Ha, Rita? Mario? Oo, kuya. At saktong binanggitan tungkol sa lupa. Ito naman talaga ang binabalak nyo, di ba? Ang kunin ng parte ng lupa. Ibabalik ko sa iyo ang lupa at kayo na magtrabaho. 50-50 tayo. Mahihirapan kami niyan. Pwede mo namang ipatrabaho sa iba kung ayaw mo eh. Pero kung gusto mo, ako na lang ang tatrabaho, ayos lang din. Hatian ka namin sa kikitain. Gaya ng nakagawian. Kukunin ng nagastos bago natin hatiin sa dalawa. Kapatid ko nang bahalang magtrabaho sa lupa namin. Akala nyo, kayo lang ang marunong? Pweh! Ay, sige, kung meron na, ayos lang naman. Siya nga pala kuya, isa pa itong bahay. Ano? Anong balak nyo dito sa bahay? Magkanya-kanya na rin tayo. Sa inyo ang taas, sa amin naman ang baba. Ha? Saan kami magluluto niyan? Nasa inyo ang kusina. Malamang sa taas ka magluluto. May bakanting kwarto naman doon na pwede niyong gawing kusina. Alangan naman na palagi kang kakatok sa pinto namin para magluto, hindi ba? Ayoko! Mas maganda dito sa baba. Kompleto ang gamit. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa inyo ang ibang kagamitan dyan. Puwera sa mga naipundar ko. Bumili na lang kayo ng isang set pa ng gasol para may mapaglutuan kayo. Tsaka sagot ko na lang ang kuryente. Gusto ko pa rin sa ibaba. O sige, kung kusina ang problema mo, magpalit tayo. Kami sa itaas, kayo dito sa baba. Total malaki na rin ang nagastos ko sa renovation dun sa itaas. Ay, hindi pwede. Mas gusto ko ang kwarto sa itaas. Yun naman pala eh. Di tapos ang usapan. Ang dami mong pasakalye. Nahihiya ka lang aminin na ayaw mong mahiwalay sa kusina eh. Gusto mo lang laging libre. Uso na po ngayon ang mahiya, no? Bumuntong hininga si Kuya Ramil bago tumayo at saka umakyat sa itaas. Si Ate Hilda naman, nagmumura pa at inirapan ako bago sumunod sa asawa niya. Nginitian ko na lang siya. Kinabukasan, birthday ng anak kong panganay. Gumastos ako ng saktong 10,000 para sa mga pagkain. Nag-imbita ako ng mga kapitbahay. Habang si Ate Hilda, feel na feel ang araw na yon. Tuwang-tuwa siya dahil makakakain daw sila ng husto. Umaga pa lang ay nakaupo na siya sa aming sala. Nagdududot-dot ng cellphone niya. Ni hindi man lang naisip na tumulong kahit maghiwa o magbalat man lang ng mga rekado. Tapos ang mas ikinagulat ko pa, dumating sa bahay ang kumpare nilang si Fredo na may bitbit na 5 barkada. Hindi ako natuwa sa nakita ko kaya nilapitan ko sila. Tinanong ko kung anong ginagawa nila sa bahay namin. Sumagot si Fredo na inimbita raw sila sa birthday. Hiningan ko sila ng invitation card katulad ng mga binigay ko sa mga inimbita ko pero wala naman sila noon. Pasensya na Fredo ha, pero hindi ko naman kasi kayo personal na inimbitahan. Pero magbibigay na lang ako ng pagkain sa inyo mamaya. Exclusive kasi ito para sa mga kaibigan ko eh, sa kapamilya at mga barkada rin ng anak ko. Children's party ito. Rita, ano ba yan? Nakakahiya yung ginagawa mo. Nandito sila, palalayasin mo pa? Birthday naman ito ah, kahit sino pwedeng kumain. Hindi Ate Hilda, hindi ito karinderya o piyesta sa barangay na kahit sino pwedeng pumasok at maupo. Ako ang nagbayad at nagpagod sa handang ito, no? Kaya ako ang may say kung sino ang dapat na nandito. Gusto kong maging komportable ang anak ko at ang mga batang bisita niya. Napakadamot mo talaga. Kahit kailan, napakaliit ng tingin mo sa amin. Mga kumpare ko sila, kaya bisita ko rin sila. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Konting pagkain lang, ipinagdadamot mo pa sa mga ito? Hindi pagkain ang pinagdadamot ko, kundi ang respeto sa pamamahay ko. Nag-imbita ka ng 6 na tao nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Alam mo namang sapat lang ang niluto ko para sa mga taong inimbitahan ko. Kung gusto mong magpakain ng mga barkada mo, sana naglabas ka ng sarili mong pera at nagluto ka rito. Nakakahiya ka! Ang sama ng ugali mo! Bisita ko sila tapos palalayasin mo! Bisita mo, hindi ko bisita. Hindi ko sila kilala ate. Si Fredo lang ang kilala ko. Paano kung manggulo sila rito? Tingnan mo nga yan oh, children's party tapos may bit-bit na alak. Anong plano nyo? Magiinuman kayo rito? Ay hindi pwede yon. Punyemas!
Sinasabi ko na sa'yo, Rita ha? Huwag mo akong ipahiya dito. Huwag ipahiya? Talaga namang wala kang hiya eh. Hindi mo ba alam na sobrang kapal na ng mukha mo? At ikaw, Fredo, pasensya na ha. Gaya ng sabi ko, bibigyan ko na lang kayo ng balot mamaya pagkatapos ng party. Pero sa ngayon, kailangan naming ituloy ang programa para sa bata. Sana naiintindihan nyo na birthday to ng anak ko, hindi inuman ng mga matatanda. Anong? O sige, kung palalayasin mo sila, pues hindi rin ako papayag na may bisitang kakain dito mamaya. At paano mo naman gagawin yon ha, Ate Hilda? Itatapon mo ang mga pagkain? Sige, subukan mo. Subukan mong hawakan ng kahit isang platong nasa lamesa at makikita mo kung hanggang saan ang pasensya ko. Akala mo ba natatakot ako sa'yo ha? Masyado ka ng matapang dahil lang sa pera mo. Wala kang modo, pati kumpare ko babastusin mo. Kumpare? O baka naman higit pa sa kumpare, ate? Grabe ka makapagtanggol ha. May something ba kayong dalawa? Dati ko pa napapansin sa inyo yan eh. Masyado kayong close. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasasabi mong may something? Napakadumi talaga ng utak mo, Rita. Bakit nauutal ka, ate? May tinatago ba kayo, ha? Kaya ba tuwing wala si Kuya Ramil, laging nakatambay dito si Fredo? Akala nyo ba hindi ko napapansin ang mga pasimpleng tinginan nyo tuwing akala nyo nakatalikod ako, ha? Buisit ka? Wala kang ebidensya! Humanda ka! Pagsisisihan mo ito, Rita! Wala akong pagsisisihan dahil alam kong nasa katwiran ako. Kaya kayo, Fredo, umalis na kayo bago ko patawagin si Kuya Ramil. Napakasalbahi mo! Wala kang puso! Pinalayas mo ang bisita ko at pinag-iisipan mo pa ako ng masama! Huwag mo akong madrama-dramahan, ate. Alam nating dalawa ang totoo. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako at tutulong sa pag-aasikaso rito para hindi na makarating pa kay Kuya Ramil ang hinala ko. Dahil oras na mapuno ako ng husto, ilalabas ko ang sikreto nyo. Nanlaki ang mga mata ni Ate Hilda at hindi na nakapagsalita pa. Ang matapang niyang itsura kanina, napalitan ng labis na kaba. Pero sa halip na tumulong, padabog siyang naglakad palabas at sinundan ng mga lalaki. Napailing na lang ako habang pinapanood siyang mabilis na lumalayo. Sa wakas natahimik rin ang sala. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang totoo, pero ang mahalaga, wala nang asungot sa birthday ng anak ko. Nairaos namin ang araw na yon ng masaya. Samantala kinabukasan, bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pangangati sa buong katawan. Hindi ito ordinaryong kati na para bang may kung anong gumagapang sa ilalim ng balat ko kaya hindi ko napigilang kamutin. Pinilit kong bumangon at maligo para maibsan ang init at kate pero saglit lang nawala ang kate. Paglabas ko ng banyo, bumalik ang pangangati na mas matindi pa kanina. Kahit nasa harap kami ng hapagkainan, wala akong tigil sa pagkamot. Namumula na ang balat ko at unti-unting nagkakasugat. Nagtatakang nakatingin sa akin si Mario. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Kanina ka pa balisaryan ah. Kamot ka ng kamot eh. Parang hindi ka mapakali. Hindi ko rin alam, Mario. Paggising ko pa lang ganito na ang pakiramdam ko. Sobrang kati ng katawan ko. Ay, baka naman na-allergy ka lang sa mga nakain mo sa handaan kahapon. Hindi Alam mo namang wala akong allergy sa kahit anong pagkain. Tsaka ako ang nagluto ng lahat ng nakahain kahapon. Kaya sigurado kong malinis at okay ang mga yun. Dati pa nating kinakain ng mga yun eh. Ngayon lang ako nagkaganito. Bakit ka nagkakaganyan? Tignan mo namumula na yung balat mo sa kakakamot. Hindi na yan normal na parang katilang. Ewan ko ba, parang may kung anong gumagapang sa balat ko. Teka, hahanapin ko lang yung langis na ibinili ni nanay noon. Baka sakaling mawala ito kapag napahiran ko. O sige, balik ka kagad dito para makakain ka ng maayos. Mahirap kumilos ng ganyan ang pakiramdam mo. Naglakad na ako papunta sa kwarto at hinanap ang langis ni nanay. Nang mahanap ko ito, agad akong nagpahid. Pero hindi nawala ang pangangati. Bagkus lalo lang itong lumala. Nagpantal-pantal pa ang balat ko. Hindi na ako bumalik sa kusina dahil matindi na talaga ang pangangati na halos maiyak ako sa loob ng kwarto. Agad namang sumunod ang asawa ko at nang makita niya ang kalagayan ko, labis siyang nag-alala. Patingin na natin yan sa doktor, mahal. Sasamahan kita. Ako na lang, walang kasamang mga bata dito Kaya ko naman. Anong kaya mo? Tignan mo nga yung sarili mo.
Namumula ka na at halos magsugat na yung mga balat mo sa kakakamot mo eh. Hindi ako papayag na mag-isa ka lang napupunta ron. Lalo na't parang nanghihina ka na. Hindi, kailangan mong bantayan ng mga bata. Baka kung anong mangyari rito habang wala tayo eh. Ako nang bahala, kaya ko to. Sigurado ka ba? Oo. Tsaka nga pala, huwag ka na muna kayang lumapit sa akin. Tapos mamayang gabi, dun ka na muna sa silid ng mga anak mo matulog. Kasi hindi natin alam kung ano to eh. Baka mamaya nakakahawa. Ayokong kumalat ang sakit na to at pati ang mga anak ko maapektuhan. Kawawa naman sila. Sige, kung yan ang sa tingin mo tama, susundin kita. Pero mag-iingat ka ha. Oo, mag-iingat ako. Sisiguraduhin mo lang na okay ang mga bata Lalo na't wala ko rito. Huwag kang mag-alala. Ang intindihin mo ang sarili mo. Kukuha muna ako ng ekstrang unan at kumot para mailipat ko sa kwarto ng mga bata. Pero Rita, kung ano man ang sabihin ng doktor o kung may iba ka pang nararamdaman na hindi maipaliwanag, sabihin mo sa akin ha. Hindi tayo dapat maglihiman sa isa't isa. Lalo na sa panahong ganito. Alam ko. O sige na, kailangan ko nang makaalis habang maaga pa at hindi pa ganun kainit ang sikat ng araw. Baka lalong mairitang balat ko Nagsuot ako ng leggings at mahabang manggas na damit para matakpan ang balat ko. Nagsuot din ako ng sombrero, sunglasses at face mask dahil siguradong iiwasan ako ng mga tao kapag nakita nila ang mukha ko. Lumabas na ako ng bahay. Habang naglalakad sa kalsada, bawat dampi ng hangin sa aking balat para akong may nararamdamang karayom na tumutusok sa akin. Samantala, pagdating ko sa ospital, agad akong inasikaso ng mga nurse. Kinunan ako ng dugo para sa laboratory at ihe para ma-examine. Naghintay ako ng ilang oras pero ayon sa doktor, wala naman silang nakitang problema. Maayos naman daw ang resulta ng mga test ko at wala rin akong allergies. Hindi niya rin alam kung anong dahilan ng pangangati ko. Niresetahan lang nila ako ng ointment para sa katikate at vitamins na rin. Hindi ako nakontento kaya pumunta ako sa ibang ospital at nagpatingin. Pero tulad sa nauna, ganun pa rin ang resulta. Malungkot akong umuwi ng bahay at pinagdasal na sana umubra ang niresetang ointment. Kumusta ang lakad mo? Anong sabi ng doktor? Wala walang findings. Okay naman daw ang lahat ng test ko. Imposible naman yata yung wala. Wala nga talaga Baka nagkamali lang sila. Magpunta kaya tayo sa ibang doktor. Ginawa ko na mahal. Hindi ako nakontento sa unang check-up ko kaya nag-second opinion ako sa ibang ospital. Ganun pa rin ang sabi ng doktor. Parehong ointment ang nireseta sa akin para matanggal daw ang pangangati. Ay, naku naman. Sige lang. Baka epektibo naman tong ointment na to. Maligo muna ako Sobrang kati ng katawan ko Nakahinga ako ng maluwag noong gabing yun dahil tila kumalma ang pangangati ilang minuto matapos kong lagyan ng ointment ang aking balat. Mahimbing ang naging tulog ko, bagamat naroon pa rin ang pulang pantal. Akala ko tuluyan na nga akong magiging okay Ngunit nagkamali ako. Sa sumunod na araw, bigla na naman akong inatake ng sobrang pangangati na hindi ko mapigilan. Yung tipong kahit anong gawin ko, hindi na tumigil ang mga kamay ko sa pagkamot sa bawat parte ng aking katawan. Mas dumoble pa nga ang kati At sa pagkakataong ito, may kasama na itong pakiramdam na tila tinutusok ng libo-libong maliliit na karayom ang aking balat mula sa loob. Ang masaklap pa, dahil sa walang tigil na pagkamot, nagkasugat-sugat na ang aking balat at nagsisimula ng magnaknak. Gabi-gabi na akong walang tulog. Umaabot na sa puntong nilalagnat na ako ng mataas, pero kahit nag-aapoy ang katawan ko, ginaw na ginaw naman ako ng sobra. Dahil dito umiiyak na ako ng umiiyak. Hindi namin alam paano ito gagamutin. Gumamit kami ng herbal na gamot pero wala pa rin. Nawalan na ako ng pag-asa. Hirap na ako, mahal. Hindi na yata ako gagaling sa sakit na to Ano ka ba, mahal? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malalampasan natin to. Masama ba akong tao, Mario? Parusa na ba ito para sa akin? Ito na yata ang tinatawag nilang karma Ano bang sinasabi mo dyan? Anong karma? Mabuti kang tao. Wala kang ginawang masama. Nagkataon lang siguro na nagkaroon ka niyan. Basta kahit anong mangyari sa akin, huwag mong pababayaan ang mga anak natin ha. Huwag mong hahayaan na apihin sila. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rita. Ano ka ba?
tatanggapin ko na lang na ito na ang unti-unting papatay sa akin. Mahal, hindi kaya Ano? may kumulam sa'yo? Tama, ang mga sakit na hindi nakikita ng mga doktor tulad niyan, posibleng gawa ng itim na mahika. May ganun pa ba sa panahon natin ngayon, Mario? Panahong 70s pa yun eh. Oo naman. Halika, dadalhin kita sa kilala kong albularyo, si Aling Pilar. Sigurado ka na gagaling ako? Ano ka ba? Gagaling ka syempre. Magaling na albularyo si Aling Pilar. Kailangan natin subukan dahil ito lang ang natitirang paraan para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo. O sige, gusto ko na rin talagang kumaling eh. Wala kaming sinayang na oras at bumiyahe kami papunta sa kilalang albularyo ng asawa ko. Matapos naming maibilin sa mapagkakatiwalaang kapitbahay ang aming mga anak. 3 bayan ang dinaanan namin bago nakarating sa paanan ng bundok. Napapapikit pa ako ng malanghap ko ang simoy ng hangin. Parang may kakaiba sa lugar na ito na nagbibigay ng magandang pakiramdam sa akin. May nag-iisang bahay sa unahan at natanaw ko ang isang matandang babae na nakatalikod na dinidiligan ng mga halaman sa gilid ng bahay niya. Lumapit kami sa kanya pero hindi pa rin siya lumilingon sa amin. Tuloy kayong dalawa. Nagulat ako nang nagsalita siya bigla. Napalingon ako kay Mario at sinenyasan niya ako na magpatuloy. Gusto kong magtanong pero parang may pumipigil sa akin. Magandang araw po, Aling Pilar. Kumusta na po kayo? Oy, Mario. Ikaw ba yan, ha, Totoy? Aba, ang laki mo na, ha? Opo, Aling Pilar. Buti naman po nakilala niyo pa ako pagkatapos ng mahabang panahon. Ay, pwede ba yun? Hindi ko makakalimutan ng batang palaihi sa banig, ano? Hanggang ngayon, naaamoy ko pa rin yun. Uy, grabe naman po kayo, Aling Pilar. Yan talaga ang naaalala niyo tungkol sa akin. Nakakahiya naman po sa asawa ko. Asawa ko nga po pala, si Rita. Siya na ba ang asawa mo? Ay, kay gandang bata nito, ha? Pero napakamalas naman dahil dinapuan ng sakit. Po, paano niyo po nalaman na may sakit ako? Nako, iha, walang makaliligtas sa talas ng pang-amoy ko. Hindi ako matatawag na albularya kung wala akong abilidad na ganito. Totoo nga ang sinabi ni Mario. Magaling po kayong albularyo. Nako, salamat sa papuri. O siya, tara dito sa loob at gagamutin natin ang sakit mo. Pinapasok niya kami sa kanyang bahay at dumiretso siya sa may kusina. Halo-halo ang naaamoy kong gamot. Maraming tuyong ugat at dahon ang nakalagay sa mga bilao. May mga garapa din ng langis na nakahilera sa gilid ng dingding. Bumalik si Aling Pilar bitbit ang puting babasagin na malaking mangkok, isang native na itlog at karayom. Bago natin simulan ang paggamot sa'yo, iha, gusto mo bang malaman kung sino ang gumawa nito sa'yo? Gusto ko po, Aling Pilar. Gusto kong malaman kung sino ang galit sa akin para gawin sa akin ng ganito. Halos hindi na nga po ako makatulog sa kati at hapdi eh. O sige, pero tandaan mo, iha, kapag nalaban mo kung sino siya, huwag kang magpapadala sa galit. Bakit niyo po nasabi yan? May kinalaman po ba ito sa mga taong malapit sa amin, Aling Pilar? Hindi sumagot si Aling Pilar. Nilapag niya ang mangkok at hiningi ang kamay ko. Dumampot siya ng karayom at tinusok ang aking daliri. Pinatak niya ng 3 beses ang dugo ko bago biniyak ang itlog at nilagay din sa mangkok. Sa unay walang nakikita kundi itlog at dugo lang pero umusal ng dasal si Aling Pilar at hinipa ng itlog. Nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Unti-unting nabiyak ang kaninang buong dilaw ng itlog at humalo sa dugo. May kung anong nabuo doon na hindi ko maintindihan. Ayan na siya. Ano pong nakikita nyo? Isang babaeng mataba na maikli ang buhok. May galit siya sa'yo. Matindi ang inggit na nararamdaman niya para sa'yo, Rita. Sigurado po kayo? Oo, at hindi lang yon. Naghahangad din siyang agawin ang lahat mula sa'yo. Si Ate Hilda. Wala nang iba. Siya lang naman ang lagi mong nakakasagutan eh. Kuwang-kuwa ang description ni Aling Pilar. Walang ya talaga ang babaeng yun. Walang utang na loob. Nagawa pa talaga niya akong ipakulam. Pwede mong ibalik sa kanya ang kulam kung gusto mo. Ikaw ang magdesisyon.
Magbabayad po ako kahit magkano. Gusto kong turuan ng leksyon ng babaeng yon. Dahil kung hindi, siguradong uulitin lang niyang ginawa niya sa akin ngayon. Kundi sa akin, sa pamilya ko. Kung ganon, inumin mo ito. Kumuha ng garapa si Aling Pilar at nilagyan ng langis ang mangkok bago inabot sa akin. Hindi ako nagdalawang isip. Ininom ko kagad ang laman nun. Muntik pa akong maduwal pero pinigilan ko ang aking sarili. Tapos na po ba, Aling Pilar? Mawawala na po ba itong sakit ko? Hindi pa, iha. Unang hakbang pa lang yan. May 2 pang natitira. Halika, sumama kayo sa akin sa likod ng bahay. Sumunod kami sa kanya at sa di kalayuan ng bahay, may maliit na lawa sa ilalim ng malaking kahoy na hindi ko alam kung anong tawag. Nasa 10 talampakan ng lapad nun at sa ilalim ng tubig makikita ang maraming sanga at putol-putol na kahoy. Ano pong ginagawa natin dito, Aling Pilar? Ito ang pangalawang hakbang. Kailangan mong magbabad dyan sa tubig sa loob ng 5 oras. Para saan po yan? Yan ang magtatanggal dyan sa pangangati ng katawan mo. Lahat ng kahoy na nakikita mo dyan ay mga gamot. Sige lang, lumusong ka na sa tubig. Agad kong hinubad ang jacket ko at lumusong sa tubig. Sa una mas lalong kumati ang mga balat ko pero kalaunan unti-unti nang nawala ang pangangati hanggang sa wala na akong naramdaman. Maliban sa mga pantal na naiwan sa balat ko. Habang hinihintay matapos ang 5 oras, nag-usap si Mario at Aling Pilar at nakikinig lang din ako sa kanila. Kumusta naman ang pamumuhay niyo sa San Antonio? Maayos naman po. Masagana ang ani namin ngayon. Mabuti naman. Masaya ang mga magulang mo sa kabilang buhay na bakitang nasa mabuting kalagayan na nag-iisa nilang anak. Hindi po ako nag-iisa, Aling Pilar. 2 po kami ni Kuya Ramil na naghahati sa kinikita ng lupa. Si Ramil baka mo, yung ampon ni Marino. Ay sobrang bait mo naman, iho. Kalahati ang binibigay mo sa kanya. Ho? Anong ampon? Hindi ba sinabi sa'yo ng mga magulang mo? Hindi po eh. Walang sinabi o nabanggit ang nanay at tatay ko. Ay nako, hindi talaga nakinig sa akin ang tatay mo. Sabi ko sa kanila dati, wag nilang ilihim sa'yo para pagdating ng panahon alam ni Ramil kung saan siya lulugar. Dati ko pa kasing nakikita kung anong ugali ang meron ng batang yon. Ngayon ko lang po narinig yan, Aling Pilar. Ang alam ko po talaga, magkapatid kami. Pero kahit ganun, mabait naman po si Kuya Ramil sa akin. Alam ko namang mabait si Ramil. Nung nagtatrabaho pa ako sa inyo bilang kasambahay, nasubaybayan ko ang inyong paglaki. Pero kasi si Ramil, ang problema sa kanya, masyadong mahina ang loob, tamad at madaling mapasunod o mauto. Tama kayo. Under nga po siya ng asawa niyang walang iya eh. Sabi ko na nga ba ang bait na taglay ni Ramil ang siyang naging kahinaan niya, lalo at napunta siya sa maling babae. Yung asawa niya ang nagpapatakbo sa utak niya. Si Hilda ang nagtatanim ng inggit sa puso ni Ramil hanggang sa maniwala yung tao na may karapatan siya sa lahat ng meron kayo. Pero, teka lang ho paano po niyo nasabing ampon si Kuya Ramil? Hindi ko po talaga lubos maisip eh. Buong buhay ko, ang alam ko magkadugo po kami. Iho, sa maisan lang siya napulot ng nanay mo. Bagong silang pa lang si Ramil noon. Inampon siya ng mga magulang mo sa kagustuhan nilang magkaanak. Ang tagal mo kasing dumating sa buhay nila Mahigit 1 dekada bago ka dumating. Ganun po ba? Pero kahit ampon lang po si Kuya, may karapatan pa rin po siya sa pamana ng naiwan ng tatay. Dala-dala niya ang apelyido namin, di ho ba? Dalang apelyido? Oo, sa salita lang, iho. Pero ang totoo, walang bisa ang mga papel niya. Peke ang birth certificate ni Ramil. Peke po? Paano naging peke? Saksi ako dahil ang yumaong asawa ko ang mismong gumawa noon nung nagtatrabaho pa siya sa munisipyo. Nung panahong yon madaling gawa ng paraan ng mga dokumento lalo na kung may kakilala ka. Pero ang totoo, hindi rehistrado sa PSA o sa kahit anong opisyal na aklat ang pagkakasilang ni Ramil sa ilalim ng pangalan ng mga magulang mo.
illegal ang pagkakaampon kay Ramil. Totoo po ba yung sinasabi niyo, Aling Pilar? Abay, oo, ano? Hindi ako nagsisinungaling. Kahit pasunduin ako ngayon din ang tatay mo. Totoo lahat ang sinabi ko sa'yo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana sa ari-arian ng mga magulang mo. Kung ganun po wala silang karapatan sa kahit anumang ari-arian na naiwan ng magulang ko? Totoo ang sinabi mo, iho. Sa ilalim ng batas, ang mga legal na anak lamang ang tinuturing na tagapagmana dahil peke ang birth certificate ni Ramil at hindi siya dumaan sa korte para maging legal ang adoption niya. Sa mata ng batas, stranger o ibang tao siya sa pamilya nyo. Hindi sapat na dala niya ang apelyido nyo kung ang dokumento naman nakuha sa illegal na paraan. Hindi po talaga ako makapaniwala. Hay nako, maniwala ka sa akin, Mario. At maniwala ka. Alam ng Kuya Ramil mo ang tungkol dito. Kung ako sa'yo, ipaglaban mo ang karapatan mo. Lalo na't nagiging tuso ang asawa ng kuya mo. Kung hindi ka kikilos, baka ikaw ang mawalan. Kawawa naman ang pamilya mo, iho. Kawawa ang mga anak mo kung hahayaan mong lamangan lang kayo ng mga taong wala naman legal na karapatan. Pagkatapos sabihin ito ni Aling Pilar, natahimik si Mario. Tumingin siya sa malayo at tila malalim ang iniisip. Ako man ay nagulat din sa aking mga narinig. Samantala habang lumilipas sa mga oras na nakababad ako sa tubig, nararamdaman ko na ang paghupa ng kate at hapdi sa aking katawan. Malamig ang tubig pero hindi nakakanginig maski matagal na akong nakababad. Sa halip pakiramdam ko talagang nililinis ng ilog ang bawat sugat at pangangati ng aking katawan. Lumipas ang 5 oras ng pagkakababad ko sa ilog na yon, umahon na rin ako. Laking gulat ko nang makitang nawala na ang mga mapupulang marka at parang natuyo na ang mga kati-kati. Nang nakapagbihis na ako, ibinigay pa sa akin ng matanda ang langis na siyang pampapahid ko sa aking balat. O heto, kunin mo ito. Ipahid mo ito sa iyong balat gabi-gabi para yung mga sugat na gawa ng pagkakamot mo tuluyan ng matuyo at gumaling. Hindi lang ito pampahilom. Proteksyon din ito para hindi ka na muling mabalikan ng kahit anong sumpa o masamang hangin. Maraming salamat po, Aling Pilar. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Mag-iingat ka palagi, iha. Dahil habang malapit sa iyo ang babaeng may gawa nito, hindi ka pa rin tuluyang ligtas, ha? Ang inggit parang ana yan. Unti-unti nitong uubusin ang pundasyon ng iyong pamilya hanggat hindi nyo ito napapaalis. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi pa rin po ba siya titigil kahit nagamot na si Rita? Hindi yun mawawala, Rita. Kung hindi mo matatapos ang 3 hakbang upang tuluyang maibalik sa may gawa ang kulam. Ang huling hakbang kailangan mapainom mo ito sa kanya. Titigil siya pansamantala dahil sa balik ng sumpa sa kanya. Pero ang taong desperado, nakakatakot kung gumanti. Huwag kayong magtitiwala sa kanyang mga salita, lalo na sa mga pagkaing iaalok niya sa inyo. Ang mahalaga ngayon, alam nyo na ang totoo. Gamitin nyo ang katotohanan yan para protektahan ang inyong karapatan at ang inyong mga anak. Hindi na po kami magbubulag-bulagan, Aling Pilar. Handa na kaming harapin kung ano man ang susunod niyang gagawin. Mabuti kung ganon. O siya, lumakad na kayo habang mataas pa ang araw. Mas malakas ang bisa ng gamot kung baon nyo ang liwanag sa inyong pag-uwi. Siguraduhin nyo lang maligo muli ng malinis na tubig pagdating sa bahay, ha? Siya nga pala, iha. Heto ang tubig galing dyan sa ilog Jordan. Inilagay ko sa bote. Siguraduhin mong mapapainom mo ito kay Hilda. Kapag siya talaga ang may gawa dito sa'yo, tiyak na siyang kakapitan ng sumpang ibinigay niya sa'yo. Sige po, Aling Pilar. Salamat po. Nagpaalam na kami sa matandang babae. Nagbigay ako sa kanya ng pera na noong una ay tinanggihan niya, ngunit nang ipilit ko at sinabing regalo ko yun sa kanya, tinanggap na rin niya. Samantala bago kami umuwi, dumaan muna kami sa palengke para bumili ng pasalubong. Pag-uwi namin sa bahay, nakita naming nakatambay si Ate Hilda sa may bakuran at ang kanyang mga anak naglalaro. Agad kong tinawag ang mga bata at binigyan ko sila ng milk tea at sandwich. Nagulat ako nang biglang lumapit si Ate Hilda sa akin at hinablot ang huling milk tea na nasa kamay ko.
Ang lagay ba kayo-kayo na lang ang magmemeryenda? Sa akin na to, no? Nagulat ako sa biglaan niyang pagsulpot pero hindi ko binawi ang inumin. Hinayaan ko lang siya at pinanood habang mabilis niyang inuubos ang malamig na inumin. Baka sa mukha niya ang pagod at tila ba galing siya sa kung anong mabigat na trabaho. Pero pansin ko rin ang kakaibang pamumutla sa kanyang labi. Samantala ng gabing yun nakatulog na rin ako ng maayos. Hindi na ako nangangati at wala na ring mahapding mga sugat. Kaso nang sumapit ang madaling araw, narinig namin ang asawa kong malakas na sigaw ni Ate Hilda. Mukhang tumatalab na ang balik ng kulam. Oo nga, at mukhang hindi nagugustuhan ni Ate Hilda ang nangyayari. Kaya nga Abay, mahirap naman kasi talaga ang sakit na yun, no? Nakakabaliw ang kati. Mabuti nga, napagtiisan ko pa rin ng ilang araw, mahal Kaso nakalimutan nga pala nating tanungin kay Aling Pilar kung ano ang gamot. Baka kung mapano si Ate Hilda. Ha? Ibig bang sabihin nito nagbago ang isip mo na parusahan sa kawalangyaan niya si Ate Hilda? Ay, hindi naman sa ganon, Mario. Galit ako sa ginawa niya, sobra. Pero hindi ako katulad niya, no? Gusto ko lang naman na maranasan niya rin yung binigay niya sa aking sumpa para mabigyan siya ng leksyon at tumigil na siya sa panggugulo sa atin. Kung ako sa'yo, huwag kang makukonsensya kasi deserve niya yan Oo, deserve niya nga yun pero mahal, ayokong umabot din sa punto na may mangyaring masama sa kanya na hindi na natin mababawi. Isipin mo mga bata, isipin mo rin si Kuya Ramil. Sige, ikaw ang bahala. Ilang araw pa ang lumipas at lalong lumala ang kalagayan ni Ate Hilda. Kita ko ang pagnanaknak ng kanyang mga sugat at ang pamumula ng kanyang balat sa sobrang pangangati. May mga pantal at butlig na rin sa mukha niya at braso. Mukhang hindi na siya nakakatulog. Dahil dito, inatake na ako ng konsensya. Ilang beses kong kinumbinsi si Mario na bumalik kami kay Aling Pilar para humingi ng gamot. Pero matigas ang asawa ko Ang sabi niya, hayaan daw muna naming matuto si Ate Hilda. Minsan narinig ko pang pagmamakaawa ni Ate Hilda kay Kuya Ramil na dalhin na siya sa ospital. Pero ang masaklap wala na silang pera. Naubos pa lang lahat ng kinita nila sa pagsusugal. Kinabukasan hindi na siguro nakatiis ang dalawa. Kitang-kita ang hirap sa mukha nila nang lumapit sila sa amin para makipag-usap. Aalis na kami rito. Sa inyo na itong bahay at lupa na tinitirhan natin. Saan naman po kayo pupunta, kuya? Sa biyanan ko. Doon kami magpapagawa ng bagong bahay. Tsaka kailangan kong maipagamot tong si Hilda Pero saan naman kayo kukuha ng pera? Yun nga Kaya ako nakipag-usap sa'yo kasi gusto ko magkasundo tayo. Sa'yo itong bahay at lupa na ito pero sa akin ang kabuuan ng palayan. Ibigay mo sa akin ang titulo at ipagbibili ko para may pangsimula kami ng pamilya ko. Ano? Hindi pwedeng ipagbili ang sakahan, kuya. Paano na naman ang hanap buhay namin? Hindi ako papayag na ipagbili yun. Huwag ka nang tumanggi. Abay, anong gusto nyo sa inyo lahat? Ibinibigay na nga namin itong bahay Kaya yung bukid sa kuya mo naman. Mabuti nga at binigay pa sa itong bahay Dapat amin naman talaga to dahil siyang panganay. Hindi nyo ba ako narinig? Hindi ibibenta ang sakahan at lalong hindi ko ibibigay ang titulo sa inyo. Ang kapal naman ng mukha mo, Mario. Panganay ang asawa ko. Ayaw nyo lang talagang mamahagi dahil gusto nyo sa inyo lahat ang yaman. Mga ganid kayo. Ganid? Sino sa atin ang ganid, Ate Hilda? Kayo tong halos ubusin na ang ani namin Tapos ngayon pati lupa gusto nyong ibenta? Pasensya na kayo, pero hindi mangyayari yan. Dahil sa batas at sa katotohanan, wala kayong karapatan sa kahit isang dakot ng lupa sa palayang yan. Anong sabi mo? Kapatid mo ako, Mario. Karapatan ko ang kalahati. Hindi, kuya. Hindi tayo magkadugo. Ampong ka lang nila nanay at tatay. At hindi ka naparehistro bilang kanilang legal na ampon. Kaya wala kang habol sa kanilang mga pamana. Sinungaling! Gawa-gawa nyo lang yan para masolo nyo ang lahat. Hindi yan kwento at alam ni kuya ang totoo. Alam mo, di ba, kuya? Alam nyo kayong dalawa? Ayos na sana Pinag-isipan ko na hindi pakikialaman ng hatian nating dalawa. Ibibigay ko na sa inyo yung karapatan nyo. Kaso anong ginawa nyo? Pinakita nyo sa akin kung gaano kayo kaganid. At ikaw, Ate Hilda,
Ipinakulam mo ang asawa ko dahil sa inggit at galit. Napakawalang yan nyo. Kahit ano pang sabihin mo, may karapatan pa rin ang asawa ko kasi minahal siyang parang tunay na anak ng nanay at tatay nyo. Kaya hindi nyo kami pwedeng pagdamutan. Kukunin namin ang sa amin. O sige, magsubukan tayo. Magdemandahan tayo kung gusto nyo. Tignan natin kung sino may panghahawakan sa korte kapag lumabas na peke ang record mo, kuya. Mula ngayon wala na kayong makukuha sa akin. Kung gusto nyo ng pangkabuhayan, magtrabaho kayo ng patas. Mario, patawad. Patawarin mo ko. Tama ka. Alam ko ang totoo. Matagal ko nang alam na hindi mo ako tunay na kapatid. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga, ha? Ikaw ang tumigil. Tama na. Tama na ang kasakiman mo at kasamaan. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Tadtad ka ng sugat at nagnanaknak pa. Yan ang napala mo sa kasamaan mo eh. Ayokong pati ako karmahin dahil sa kakasunod sa panunulsul mo. Ayoko na, Hilda. Pero lahat naman yun ginawa ko para sa atin. Hindi. Mali ang paraan mo. Mali tayo. Mario, Rita, totoo ang lahat. Patawarin niyo ko kung naging ganid ako. Oo na. Sige na. Patawad na nga. Napipilitan ka yata, ate. Hindi na. Oo na. Sa totoo lang, alam ko naman kung bakit ako nagkakaganito eh. Pinakulam kita, Rita. At alam kong binalik mo lang ang sumpa. Akala ko kasi malalamangan pa rin namin kayo pero hindi pala. Totoo nga, hindi kailanman mananalo ang masama laban sa mabuti. Kaya patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na kami ng Kuya Ramil niyo. Akong may kagagawa ng lahat ng ito eh. Ngayong alam niyo nang wala kayong laban sa batas, saka kayo hihingi ng tawad? Kung hindi pa lumabas ang katotohanan uubusin niyo kami, di ba? Mario, hindi ko nahahabulin ng lupa. Ibibigay ko ng lahat sa inyo. Magtatrabaho ako ng maayos. Kahit bilang tauhan mo na lang sa bukid. Mapagamot lang itong si Hilda. Parang awa mo na, kapatid. Ituring mo man lang akong tao sa huling pagkakataon. Mahal, ano? Bukas, pupunta tayo sa abogado. Gagawin natin legal ang pagsuko nyo ng karapatan sa lupa. Kapag maayos na lahat ng papel, doon ko pag-iisipan kung ano magandang gawin sa inyo. Kinabukasan, tinupad nga ni Mario na humarap sila sa abogado para sa pagpirma ng mga papeles. Sising-sisi ang mag-asawa sa kanilang nagawang mga kasalanan. Sa totoo lang, awang-awa na ako sa kanila, lalo na sa mga anak nila. Kaya naman kapalit ng pagpayag nilang maayos ang mga dokumento tungkol sa mana, sinamahan namin si Ate Hilda kay Aling Pilar at doon siya naipagamot. Awa ng Diyos, matapos ang ilang linggo, tuluyan na rin siyang gumaling. Natutunan nilang mag-asawa ang kanilang leksyon sa buhay at handa na silang magbagong buhay. Hanggang sa isang umaga, nakita ko silang may dalang mga bagahe. Kuya, ate, saan ang punta nyo? Aalis na kami, Rita. May nahanap kaming maliit na paupahan dyan sa malapit Lilipat kami doon ngayon. Ha? Bakit naman? Hindi naman namin kayo pinapalayas Oo, alam ko. Kaya lang napag-usapan na namin itong si Hilda na kailangan na talaga namin tumayo sa sarili naming mga paa. Siya nga pala, baka pwede naman akong umextra sa bigasan nyo para kahit papano may mapakain ako sa pamilya ko. Oo, sige kuya, walang problema sa akin yun. Naku, salamat Rita ha. Ang bait-bait mo talaga. Pero kung kailangan mo ng kasambahay o kaya maglalaban ng mga damit nyo, pwede mo rin akong tawagin. Magkaroon man lang ako ng ekstrang kita para may pandagdag sa budget namin. Oo, sige ate. Maraming salamat Rita ha. Maraming salamat talaga. Simula noon, doon namin nakitang mag-asawa ang unti-unting pagbabago nila Kuya Ramil at Ate Hilda. Hindi naging madali pero natuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa halip na umasa sa mana o sa panggugulo, pinili nilang itaguyod ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng sariling pawis at pagod. Si Kuya Ramil ay naging masipag na tauhan sa bigasan at si Ate Hilda naman pumupunta sa bahay para tumulong mag-harvest ng rambutan, maglabada at minsan nagpapaturo pa kung paano magluto ng iba't ibang ulam para daw may maihanda siyang masarap na pagkain sa kanyang mga anak.
Nakapagtataka nga kung kailan pa sila lumipat ng bahay ay doon pa nagkalapit ang mga loob namin. Natuwa ako sa pagkakataong ito dahil kahit hindi naging maganda ang simula ng aming pamilya, naging maganda naman ang wakas. Natutunan ko sa kwento naming ito na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap ng kamalian at sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Gaya ng sabi sa Biblia, magpatawad ka at ika'y patatawarin. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento ngayon. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo sa mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin, maka 100k subscribers po tayo. Konti na lang po yun. Siyempre na. sa tulong po ninyo. Oo, tama. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John Kita-kits po ulit sa susunod. na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!